Hello everyone! So today ang ating ultimate compilation ng review ng ating Motorstar Explorer 250 version 2. So ginawa ko tong video na to na ultimate compilation. So i-compile ko basically lahat ng reviews ko sa pinaka first hanggang sa pinaka latest hanggang sa yung nag 1 year siya. Gagawin ko to kasi pansin ko kasi every time na nagpo-post ako ng mga updates sa bagong reviews ko, may mga nagko-comment na mga ganito, ganyan, which is actually na napag-usapan ko na din naman, pero doon sa previous video pa, wala doon sa latest video. So napapansin ko ang nangyari, nililink ko ulit lagi yung mga previews ko ng mga video para sa mga topic na yun. So, kaya ngayon, ika-compile ko kasi yung mga latest videos ko kasi ang usually sinushoot ko nun is yung mga bagong ganap. Like, bagong updates, no? Bagong updates sa motor natin. Yung mga old na mga ganap sa ating motor, hindi ko na napag-usapan ulit. So, ngayon, ika-compile ko at meron din ako ipang dadagdag na mga ibang bagong ganap sa motor na to. So, currently, nasa 5,500 kilometers na yung ating Odo. So, merong dalawang bagong ganap na hindi ko pa kasali na reviews na after sa 1 year. So meron ako idadagdag yan, and doon sa last part ng ating video doon ko siya ilalagay. And yung dalawang ganap na bagong dagdag is probably maging deal breaker na talaga to sa iba, no? So first time mukhang nagkaberya na talaga tayo sa gitna ng daan after 1 year. So yan, abangan nyo yan sa may last part. Baka meron kayong na-miss na video na isa kong uploaded sa mga reviews, so panoorin nyo na lang to. So simulan natin yung compilation from start to bottom. Let's go! Hello everyone! So andito na yung ating full detailed review sa ating Explorer 250 version 2. So before we start this video, let's have a B-roll. Okay, so yung unang first natin tingnan is yung kanyang design. Meron tayong tatlong colors nito, which is ang red. Meron din tayong blue na para siyang Yamaha. Meron din tayong green, which is apple green. Then meron din tayong black. So unique lang yung kanyang green kasi wala masyadong apple green na makikita mo ngayon eh. Pinili ko naman yung red dahil mas sporty siya tingnan pag red. Kasi alam nyo naman yung red na yun. Meron akong konting dinagdag dito. Hindi na siya yung pure stock na itsura. So first is dinagdag ko na yung winglet. Ayan. Shopee ko lang nabili yan. So walang winglet yung stock ha. So yung next naman is yung kanyang visor. So yung visor niya, ito yung itsura ng kanyang stock. Ayan. So ito, dinagdagan ko lang na medyo mas malaki. And yung pangatlo is ito sa stock, wala itong vinyl na white. Wala sa stock yan. Plain yan na red dyan. So yan lang naman yung tatlo na dinagdag ko dito sa motor na to. The rest is stock yung kanyang itsura. So when it comes to decals naman, so napansin ko yung decals na nakalagay sa kanya is para talaga siya yung CBR 150R. So ito yung decals niya sa side. Yung stock is meron siyang Motorstar na nakalagay dito. Ayan. So kung nakikita nyo, meron pa rin yan, hindi ko tinanggal. Nilagyan ko lang ng red kasi pag tatanggalin mo yan, mawawala yung 1 year warranty. Nilagyan ko lang ng red na vinyl. And meron din siyang logo dito ng kanyang Motorstar. And nilagyan ko pa din ng red. Medyo makikita nyo pa sa underneath. Okay, nilagyan ko yan siya para mas clean siya tingnan. And at the same time, meron tayo yung nakalagay dito na Designata in Italia. Basically, design in Italy daw tong motor na to. So yan, nilagyan ko pa rin ng red para mas clean. Soon ko na siya tatanggalin pag wala na yung warranty. Ito lang yung decals na meron sa likod. So para pa rin siyang sa CBR. Same na same yung kanyang decals. So yan yung mga decals na stock na meron sa kanya. And sa harap niya naman niya, ayan. So dito, meron nakalagay dito na something word. Ni-cover ko pa din ng red. So nakalagay dito na word is yung Lanoka. Hindi ko alam kung ano yung word na Lanoka, okay? Nilagyan ko muna habang meron pa siyang warranty. Ano naman ito itsura ng ating dashboard? O natin. Okay, ayan. Okay, so sa dashboard natin, ito yung makikita natin. Nakalagay dito yung ating odo, kung ilang distance na. So merong time tayo dito, dito yung ating fuel, at meron tayong RPM. So dito naman dito, pwede natin siyang i-click. So ayan, para makita nyo yung trip. Kung gusto nyo i-reset yung trip, i-hold nyo lang to, then balik to 0 yung trip nya. Para makita nyo yung distance na na-cover nyo sa inyong gasolina. So dito naman is yung time. Note lang, yung time natin is naka 24-hour format, hindi siya naka 12 hours. So kung 14:38 yung nakalagay dito, is ibig sabihin yan 2:38 na yung time. Hindi siya yung kaparehas na naka 2:38 lang yung nakalagay, 24-hour format yung nakalagay dyan. Yan yung ating dashboard. So when it comes to handlebar naman, so sobrang aggressive siya, no? Sobrang baba niya. And clip-ons na din siya. Compared sa mga iba motor, is yung kanyang handle is medyo pataas dito para mas comfortable hawakan. So since ito is isang sports bike, baba na baba siya. Sub-sub na sub-sub yung inyong driving posture nyo nito. Ito naman yung switches natin. So ito yung engine switch natin. Ito yung naka-off, ito yung on. Then ito naman yung ating sa lights. So ito naka-off, ito naman yung daytime running light natin. Ito naman yung ating headlights. Then yung ating high beam is andito. Ayan.
Then passing switch. Ito naman yung engine start or electric start sa ilalim. Ayan. Okay, off natin. So ito naman yung ating hazard. Click natin yan, maging hazard siya. So sa left naman, andito yung sabi kong high beam, passing light natin, ayan. Ayan. Then ito naman yung ating turn signals. Ayan. Then sa left, click mo lang, magre-reset siya. Okay, ito naman yung ating busina. Ayan, okay? Nasa inyo yan kung gusto nyo palakasan yung busina nyo. So medyo average lang yung kanya kalakas, yung kanyang busina. Isang feature naman itong Explorer 250 V2 na nakakaganda sa kanya is meron na siyang, ayan, so kung mag-charge ka ng phone, pwede dito, kunwari nasa long rides ka, palobat ka na, gamitin mo lang to, pwede kang mag-charge. Or kung may GoPro ka, action cam, malobat na, saksak mo dito, charge mo, ang ganda yan. Ito naman yung sa side mirror. So ang gustong gusto ko talaga nito is mahaba eh. Though majority ng mga may-ari nito is pinapalitan nila ng Ninja 400 na side mirrors. Pero para sa akin lang, mas trip na trip ko talaga to kasi mas mahaba siya and malaki yung kanyang angle ng side mirrors. Okay? So ayan. Kitang-kita mo lahat. Then ang gusto ko din, kanyang angle, pwede siyang ipahiga dito. Ayan. Okay? So parang hindi siya masyado halata kasi yung ibang side mirrors kasi nakikita ko is parang nakapaharap siya dito yung kanyang angle. So dito nakalagay yung side mirror. Sa akin gustong-gusto ko tong ganito. Parang mas sporty siya tingnan. Ayan, ganyan. Kahit sa harap, tingnan mo mas sporty siya pag ganito. Ayan. Headlight niya, sobrang gusto ko talaga yung kanyang headlight, parang itsura ng panigali, no, kung titingnan mo. So ito naman yung kanyang daytime running light. So yung daytime running light niya, meron siyang parang eyeline sa itaas eh. Ayan. Ayan yung kanyang itsura. So sobrang gandang-ganda ko niyan. Trip na trip ko yan gamitin. So daytime running light yan. So pwede niya yung gamitin kahit umaga. So ito naman yung kanyang headlight. Ayan, para sa gabi, mag-on yung nasa gitna, yung dalawa. So yan yung para sa headlight. Yung para sa high beam naman, ito naman. Ayan, yung sa high beam naman is iilaw lahat. Yung nasa gitna, yan yung kanyang headlight. Yung nasa high beam naman, yung nasa side, iilaw din yan. So yan yung kanyang headlight. So ito naman yung itsura ng kanyang tail light. So gustong gusto ko tong ilaw dito sa side eh. Ayan. Tapos kung magbe-brake ka, iilaw yung sa gitna. So meron yan siyang mga lights dyan. So ito itsura. Ayan, brake natin. Ayan, yan yung brake light niya. Ayan, ang ganda eh. Note, lahat ng light natin sa taillight at sa headlight, LED na yung kanyang ilaw, so sobrang liwanag. So goods na goods yan. So ito naman yung itsura ng ating turn signal. Sobrang gusto ko kayo, parang naka-form siya na arrow eh. Tapos meron siya yung nagfo-flowing yung kanyang ilaw. So ito naman itsura ng ating signal light sa likod. So pa arrow pa din at meron pa din siya yung flowing. So actually sobrang lakas niyan. Pag gabi, sobrang lakas nitong mga signal light ito, pati yung sa harap. Tis, meron pa din siyang kickstart, oh. Ayan. Okay? So kung confident ka naman sa iyong motor na hindi na siya papalya yung kanyang battery, pwede mo actually ito tatanggalin. Pwede mo idala sa kanyang bag, just in case na lobat ka, then pwede mo ibalik yan on the spot. Nasa inyo yan. Okay, so yung sa exhaust naman, ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa itsura tong motor na to. Kasi naka-carbon lodi na siya eh. Carbon na yung kanyang design. Para siyang acrophobic tingnan, pero stock yan, hindi yan sa aftermarket. At isa pa, sobrang dali niya tanggalin. Just in case meron kang papalitan dito, tatanggalin mo lang to, papalitan mo siya, then you're good to go. Yung mga gusto naman mag-aftermarket niyan, meron naman siya adapter para pasok pa rin siya dito. So meron siya yung 51mm to 36mm, meron din 51mm to 42mm. So ito siya, 36mm na yung stock nito. So sa swing arm naman, so ito yung kanyang swing arm. So merong indicator dito kung gusto mo magbabalance eh. Ayan, meron siyang indicator. Pasensyahan, wala pa to siya na car wash, so medyo madumi. Pero gusto ko yung design ng kanyang mudguard eh. So ito meron siyang nakalagay nasa malayo. Para siyang pang big bike eh, no? Ganda ng kanyang swing arm. So when it comes to pairings naman, so hindi natin madidinay na mukha siyang panigali, no? So isa yun sa pinaka nagustuhan ko. So yung hangin dito is maganda yung kanyang airflow kasi pag pumapasok yung hangin dito, meron siyang vents dito sa side na lalabas yung hangin. So kung titingnan natin sa likod, ayan. So nakikita niyo yung harap. So yung hangin is lalabas na dito. Maganda yung airflow dito. Likod na fairings naman, sporty siya kasi meron na siya air ducts dito sa side eh. So ayan, parang panigali pa din. Upuan na niya naman, so sobrang gusto ko yung kanyang pagka-two-tone. So gray yung sa baba, itim yung sa taas. Sobrang smooth din nito ah. Oh, sobrang smooth. Ayan, comfortable ka dito. Sa angkas naman, smooth pa din. Though masyado manipis sa tingnan, pwede yan siya angkasan pa din. Though note lang, wala tayong hawakan dito sa likod compared na yung mga conventional na motor na meron tayong mga parang may mga bakal na pwedeng hawakan. So dito wala. Okay, so remind ko lang yan, wala siyang hawakan sa likod. So ito meron siyang tank pad, stock din siya. Okay, yan yung sa ating tank. Parang big bike talaga siya tingnan eh, no? Ganda ni tingnan ng para sa kanyang gasolina. Ayan. Okay.
sports bike. Ang gandang-ganda ng itsura. Foot pegs niya, so ito, sobrang solid na solid. Gustong gusto ko. So natutupi ito. Ayan, meron siyang lock. Pwede siya yan. Then ito naman sa kabila, yung foot peg ng sa shifter nyo. So ito yung hindi nyo nalalak. Okay, hanggang dyan lang yan siya. Isa pa nagustuhan ko is yung kanyang rear set. Sobrang kapal nito. Solid na solid, no? Ako lang, parang ayaw ko papalitan to. Sobrang solid talaga eh. Kung may papalitan akong design, ito na siguro. Baka papagandahin ko to ng lalo. Seat height naman nito is 795mm yung kanyang seat height. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura ko. As 5'7 yung height, kung ano yung itsura sa motor na to. Wheelbase naman is 1,350 yung kanyang distance ditong dalawa. So before natin simulan ang topic ng ating performance, sound check muna tayo sa ating stock pipe. Ito yung sounds ng kanyang lang silencer. Okay, yan yung ating sounds without silencer. Sobrang ganda. So ngayon naman sa may silencer naman. So pag ilalagay nyo naman yung silencer at tatanggalin, so meron tayong allen dito. Tatanggalin nyo lang yan. Pag sa tanggal nyo na yung bolt, pwede nyo na ito ilalagay ito sa silencer. Ayan. Ayan, meron na yung silencer. Then balik nyo yung bolt. Ayan. Ayan, balik natin ng bolt. So ayan, meron na siyang silencer. So ito naman sa may silencer, sound check tayo. Mas malalim actually yung tunog, pero medyo mas mahina. So nasa inyo yan kung saan yung mas gusto nyo. Okay, sound check natin. Okay, yan yung tunog ng naka-silencer. So, ang tanong din, huhulihin ba to kung walang silencer? For safety purposes na lang din talaga at para walang huli, lagyan nyo na lang yung silencer. Sa law naman talaga is dapat hindi lalampas ng 99 decibels yung inyong muffler. Tandaan nyo yan. Then, yung 99 decibels naman is dapat nasa 2.5k RPM. Then, 45 degrees. Hindi siya yung straight. Nasa side siya konti. Trinay ko naman din ng decibel meter. Yung walang silencer, hindi naman umaabot ng 100 decibels or 99 decibels. So by law, pasok naman siya kahit wala siyang silencer. Yes, malakas siya, pero hindi naman yung sobrang lakas talaga. Malakas siya kung nasa 8,000 or 9,000 RPM ka. Pero sa idle naman, tamang-tama lang naman siya. Nasa 2.5k RPM, hindi naman siya yung ganun talaga kasobrang lakas. Motor na to ay nagpo-produce siya ng 22 horsepower at 20 Newton meters of torque. It's a 249cc to be exact. So isa siyang single cylinder at oil cooled siya. So yan yung kanyang panglaban sa init, yung heat. At if kung curious ko kung gaano kakabilis tong motor na to, gumawa ako na isang video. Kung gusto nyo tingnan niya, click mo lang yung link sa taas and tuloy tayo sa video. When it comes to transmission naman, so itong motor ay isang 5-speed pa din. So ayan lang, sadly 5-speed pa din siya, wala pa siyang 6-speed. Pero para sa kanyang speed, for me lang okay na okay pa din naman kahit nasa 5-speed lang siya. Sobrang lakas niya pa din. Yung motor na to ay isang naka-carb. So, nakikita niyo yan, meron pa siya choke. So ayan, meron siyang choke. Para sa presyo na to, no? Sobrang sulit pa din kahit carb pa siya at kahit 5-speed pa siya, sobrang sulit pa rin kahit sa presyo na to. Carb naman ito, yung sinabi sa akin sa kasa, so sabi nila is yung stock is 30mm daw. Doon naririnig ko sa iba, yung stock carb daw nito is nasa 26 or 28mm lang. So, hindi ko alam kung saan yung sure talaga kung gaano kalaki yung stock carb na to, pero sinabi ng kasa 30mm daw, let's say 30mm yung nga yung carb niya. At since isa siyang carb at isa pa siyang 5-speed, so when it comes to gas consumption naman, so yung tangke niya, ang capacity nga pala nito is 14 liters. So sobrang laki, liters pang long rides. Ang gas consumption naman nito, tinry ko siya for long rides, ang kinuha ko around 30 kilometers per liter. Pero kung madisiplina ka naman sa throttle mo, merong iba nagsasabi na umaabot naman to ng 35 to 42 kilometers per liter. Kung madisiplina ka. Aside from long rides, tinry ko din siya na city driving at yung sobrang sagad na sagad ako. Sagad ako magpiga. Tuwing may nagre-request sa akin ng bomba, binobomba ko. So ayan, inabot ako ng 27 kilometers per liter. Yun yung sagad na sagad na. Tinry ko na yun ng sagad kung gaano talaga siya kalakas kumain ng gasolina. Aside sa sagad na piga, palagi pang traffic kasi nga city driving. So ayan, medyo mas malakas talaga. Maraming time na naka-idle lang ako sa sobrang traffic. Ayan, since yung idle, kumukuha pa din niya ng gasolina. Brakes naman tayo. So front niya is naka-dual piston caliper na to siya. Sobrang ganda. At yung kanyang disc brake niya is sobrang laki na. Naka-compensate niya yung kanyang power na 250cc. So sakto
saktong-sakto lang na malaki yung kanyang disc brake sa harap. At gustong-gusto ko din yan. Sa rear brake naman, single piston caliper yung nakalagay dito. And yung disc brake niya, medyo mas maliit. Yung brakes natin dito sa 250 Explorer is wala siya ABS. So, remind ko yan. So, dapat tuto kayo kung gugamit kayo nito, dapat matuto kayo ng progressive braking para iwas disgrasya. Remind ko kayo yan. Brake lever naman, so hydraulic braking to. Sobrang gusto ko is medyo smooth siya. Pero hindi naman yung sobrang smooth na hindi mo feel yung kanya brakes. Saktong-sakto lang. Clutch naman, gustong-gusto ko kasi malaki yung kanyang allowance eh. Smooth siya. So, hindi siya masyadong nakakangalay when it comes to traffic. Smooth siya. Pati yung delivery niya sobrang smooth din. And maganda yung kanyang clutch is kasi kahit malakas yung acceleration mo, hindi siya nagsaslide. Suspension naman, naka-inverted forks na siya. So alam naman natin yung mga inverted forks, usually nakikita natin sa mga mamahaling mga big bikes na. So sobrang ganda yung kanyang suspension. Suspension naman is naka-monoshock na siya. So pagpasensyahan nyo kung medyo marumi, wala pang car wash. Okay, so naka-monoshock siya. Maganda yung suspension niya actually na combination. Kahit nasa high speeds ka, nasa 100 ka or nasa 80 ka, stable na stable siya. Hindi ko masyado ramdam yung pag-uuntol ko nito eh. So sobrang maganda yung kanyang suspension. Sa gulong naman, so naka-mugs na to. So yung size naman sa harap ng kanyang gulong, naka-CST brand na to siya. So size niya is 110 by 70 and 17. So yun yung size na sa harap niya. Likod naman, naka-mugs pa din. Tubeless na yung gulong niya sa harap at sa likod. So yung size naman nito sa likod is 140 by 70 and by 17. Okay, so yan yung size ng kanyang mga gulong. Pang big bike tingnan talaga yung gulong eh, malaki. So mas maganda to kung mapapalitan niya ng let's say Pirelli Diablo Rosso. So yan yung sa performance ng ating 250 version 2. Okay, so anong upgrades bang pwede natin ilagay dito na hindi natin pinapakialaman yung kanyang engine? Paano lumakas yung ating motor lalo? Una niyan is yung kanyang sprocket. So 34 yung stock ng sprocket ito, and yung sa engine niya naman is 13. So 1334 yung kanyang stock. So kung gusto niyo ng mas mataas na top speed, medyo palitin niyo to. Kung gusto niyo naman more acceleration, palakihin niyo naman to. Okay? Kung sa engine naman, baliktad. Kung gusto niyo ng more top speed, dagdagan niyo ng ngipin yung sa engine. Kung gusto niyo ng more acceleration, palitin niyo. Maganda kung timpla niya yan. So usually nakikita ko pinaka-ideal talaga na sprocket combination is 15 engine and 42 na rear sprocket. So yan lang. Pero i-remind ko kayo, kung gusto niyo ng mas matipid na fuel consumption, pag mas maliit yung inyong rear sprocket at mas malaki yung sa harap, pag more on top speed kayo, mas nakakatipid kayo ng gasolina niyan. Kasi maliit lang yung RPM nyo, mataas yung kanyang speed dahil sa sprocket combination. Yung second naman is yung kanyang CDI. So yung stock CDI niya, meron kasi siyang RPM limiter. So hindi siya basta-basta lalampas ng around 9,000 RPM. So parang masasagad siya doon. Kung papalitan niyo siya ng racing CDI, mawawala yung kanyang RPM limiter. So mas lalakas lalo yung inyong motor. Though, tatandaan nyo, stock is good. Kung gusto nyo na reliability talaga, mas magandang stock, stick lang kayo sa stock. And next naman is yung kanyang ignition coil. So yung ignition coil is usually common siya na nagkakaroon ng issue yung stock eh. So usually yung pinapalitan ng ibang tao, yung ignition coil niya na let's say na ito ignition coil na 7,400, ang mangyayari niyan, mas malakas din yung inyong motor dahil mas malakas yung kanyang kurente na binibigay sa spark plug. Pag mas malakas yung kurente binibigay sa spark plug, mas malakas yung motor niyo. The next naman is yung spark plug din. So kung papalitan niyo yung spark plug niyo ng iridium, mas maganda yung iridium para yung nabibigay na mas malakas na kurente ng ignition coil na po-provide din ng maayos ng spark plug. So para balance din siya. Okay? So yan yung purpose ng spark plug. Grades na pwede nyo ibigay na hindi papalitan yung engine, so yung kanyang carb. Basically yung carb nasa labas naman ng engine. So merong mga nagsasuggest kung malakas talaga yung dagdag ng bilis ng takbo ng motor nyo, papalitan yung carb. So meron sinasuggest na yung maybe 30mm. Sobrang lakas ng dagdag ng power ng motor nyo pag nalagyan nyo ng 30mm na maybe. Or kung mas malaki. Okay? So bakit ba nakakabihis yung carb? So yung carb naman yan yung nag-i-inhale ng hangin ng motor nyo. Then yung hangin, yung gasolina na mixture para bumigay ng power sa motor nyo. Pag mas maraming hangin ang na-absorb ng carb, which is kunwari 32mm, mas malaki yung hangin, pwede nyo siyang itono na mas malakas yung kanya tagos ng gasolina sa carb para mas malakas yung pabibigay na power ng motor nyo. Pero suggestion ko lang, every time na mag-mods kayo, every time na meron kayong i-upgrade sa motor nyo, ipapatono nyo talaga ng maayos. Kasi kunwari nagpilit kayo ng ignition coil, nagpalit kayo ng spark plug, RCDI, kung hindi nyo itutono ulit, nako, baka sasabog motor nyo. Okay, ingat lang. So, kung gusto nyo ng maximum reliability talaga, mas maganda talaga na stock is good. Okay? So, nasa inyo yan. Kung more power or more reliability, pababalansahin lang natin yan. So, kanina pa ako nagsasabi na sulit to para sa kanyang price. Magkano ba to? Okay, depende sa inyong lugar. Sa amin dito, is umabot siya ng 84,000 lang. So, merong ibang lugar na umabot ng 88,000. Meron ding sa iba na 79,000. So, sobrang sulit na siya. Naman sa mga installment ng motor na to, so pwede kayo mag-down lang nito ng 9,000.
Kung 2 years to pay, around 4,300 lang yung babayaran nyo monthly. Sobrang sulit na sulit, sobrang mura na mura. Kung gusto nyo ng detailed talaga na table, kung magkano yung kanyang monthly for 6 months, 12 months, pwede kayo mag-inquire sa Motorstar at meron silang table niya na pwede papakita sa inyo at makapag-decide kayo kung gaano katagal yung installment nyo. So, kaka-1 year lang ng motor na to nung July 29. So, ayan, may picture. Nag-story sa aking Facebook. So, sa video na to ipapakita ko ano yung mga advantage, ano yung mga nagustuhan ko sa motor na to after 1 year at ipapakita ko lahat ng updates kung ano bang nangyari sa motor na to. So, kasali na dyan positives at ang negatives. So, lahat na yon isasabi ko. Okay, so unahin natin yung mga positives. So, okay, positive muna tayo. Okay, una-una sa positives, of course, pinakaunang tanong ng lahat, reliability. Kumusta naman ang makina nito after 1 year, no? So far naman, hanggang ngayon, after 1 year, hindi pa rin ako napapatayan ng makina hanggang ngayon sa gitna ng daan. Even though kahit sa daan, hindi sa daan, hindi pa ako napatayan ng makina ngayon. Hanggang ngayon, okay? So after 1 year na yan. So far, hindi naman ako binigo ng motor na to sa daan or kahit sa bahay ko lang. So, 1 click lang siya every time. So hanggang ngayon, 1 click pa din. Bilib na bilib ako sa battery nito 1 year na. Kahit naka-high beam pa, 1 click pa din. So, ayan, try natin ngayon. Naka-high beam ha. Ayan, walang cut yan. High beam. O natin. O, diba? 1 click pa din. So, bilib na bilib ako kahit naka-high beam. Up na din. Ayan. Next na positive para sa isang sports bike, ito na isa sa pinakamagaan na sports bike na makukuha nyo ngayon. So, ang weight niya na is 135 kilograms. Kung i-compare mo siya sa, parang kasing bigat niya lang yung NMAX. Or kahit i-compare mo siya sa mga ibang categories na mga competitors niya na sports bike sa medyo mas, kahit mas mahal pa na price ng konti, yung mga 150cc, 250, bibigat na mga yun. So, ito yung pinakamagaan sa lahat. So, hindi masyado ako ganun ka hassle or pag nagbabaking, hindi masyado akong ganun nabibigatan sa motor na to. So, medyo magaan lang siya, no? So, which is, for me, it's a good thing. So, at least, medyo mas mabilis din siya sa arangkada pag mas magaan siya. So, yun, so far, hindi naman ako binigo ng motor na to, no? Hanggang ngayon, pogi pa din. So, yan, kita nyo naman. Pogi talaga, no? For me lang, poging-pogi talaga siya. Okay, so, isa naman sa pinaka-known talaga na advantage niya. And of course, yung kanyang price, no? Of course, hindi natin kakalimutan niya na 79,000 lang tong motor na to. Though, itong nakikita nyo sa harap nyo, medyo maraming mods na to. Medyo marami-rami na. So, gagawa tayo na ng future video niyan, price reveal sa lahat ng mods natin, no? So, sasali natin before dadating yung mods na pinagawa natin kay Jay Zuena. So ayan, price reveal tayo yan soon para sa next video natin yan. So next naman, ano na bang nangyari sa motor na to? Okay, so sa 1 year na to, actually, natumba to siya ng isang beses. Okay, out of balance ako, medyo sariling kasalanan ko yun. So nangyari kasi yun, medyo paakyat yung road, tapos medyo traffic, tapos paakyat. Sobrang paakyat talaga. Ayan, naka-neutral pala ako. So umarangkada na yung mga sasakyan sa harap, tapos naka-neutral pala ako. So yung pag-arangkada sa harap, nag-rev ako para tutuloy sa traffic. Pero yun pala, naka-neutral ako, so hindi ko na malayan. So pag rev ko, nag-rev lang siya. Parang nag-rev bomb lang siya instead na tutuloy. No, kasi naka-neutral ako. So umatras yung motor. Kasi tinanggal ko na yung brakes eh. So umatras yung motor and bago ako tumama sa likod, binalik ko agad yung brake. Tapos ayun, out of balance ako pa left. Okay, so ayan. So ayan, nakikita nyo, merong gas-gas dito. Ayan, natumba kasi siya. So yung winglet. Ito yung winglet. So bilib na bilib ako sa winglet na to. Aftermarket to, hindi to siya kasali sa stock. Pero bilib na bilib ako kasi na-survive ng buong motor na to dahil sa winglet. Okay, so para siya naging crash guard. So ayan, nakita niyo may mga gas-gas. Ayan. So minimal damage lang masyado, halos wala. So ayan, may konting gas-gas lang naman. Okay? Hindi siya na-damage ng sobra. Kasi kung malambot tong winglet na to, so siguro basag din to. Or kahit itong fairings na nasa side. Kung malambot tong fairings na to, basag din to. Itong buong fairings na to. So far na-survive niya isang tumba, no? So far yun pa lang naman, isang beses pa lang naman to natumba tong motor na to. So ayan, kaya nagpalit na din ako ng side mirror na as napapansin nyo kasi soon, yung project natin kay Jay Zuena, wala yung signal light sa side. So, need natin meron tayong signal light sa side mirror. And at the same time, yung pagpangtumba niya, yung side mirror ko na stock yun, medyo may gas-gas kasi dito. Kasali din yung sa natamaan kasi. So, may gas-gas siya. So, kaya yun, pinalitan ko na lang ng ZX-10R, no? May nakita ko sa Shopee na yung sa Ducati talaga na signal light pero 9,000 yung presyo. So, dito muna tayo. Okay? So, sa brakes naman, walang problema pa din. Working perfectly fine pa din. Pati sa likod, walang problema. And sa nakikita nyo ngayon, so yung ating chicken strips natin sa gulong medyo mas manipis na compared sa mga previous video natin. So as of now, medyo tinatry ko siyang ipunta sa limit yung aking lean angle more, no? Yung tinatry ko talaga yung gulong niya kung hanggang saan siya. So far naman hindi naman ako sumimplang. So isang, I guess, good update yan. So hindi naman siya ganun talaga sobrang liit na lang yung chicken strips compared yung iba kasi buo na talaga eh. Wala na talagang natitira, no?
dito may nakukulang pa din, okay? Medyo makapal pa din. So dahil doon, at least na-try ko yung gulong na mag-lean, no? So far naman, makapit naman, hindi naman ako sumimplang, no? So ayan, so at least nalilin ko na siya ng more compared dati na parang takot tagal ako sa gulong na to. Kasi feel ko madulas to eh. Pero ayan, na-prove na naman niya. Okay naman so far. Since 1 year na din yung motor na to, pwede natin natanggalin yung mga motor star na sticker. So ito, pwede natin tanggalin to ngayon. Okay, so mamaya na pagtapos na ng video, tatanggalin ko yan. At yung sticker natin dito, ayan, nandyan pa rin. So ayan, pwede natin tanggalin yan. Okay, kasi 1 year na, wala na tong warranty ngayon. Okay, so far, nagamit ko naman yung warranty, lalo na sa mga basic maintenance lang naman, no? So ngayon, wala na siyang warranty ko. Pwede ko na siyang pag-eksperimentohan, no? Ayan, no? Before ako magpunta sa ating mga napansin or lahat na nangyari sa motor na to, so far, wala naman big deal na nangyari talaga. So far, running condition naman completely fine and wala talaga siyang problema. Wala akong nagka-aberya siya habang tumatakbo, okay? So, long rides proven and tested na to siya, short rides and so on. So, experience naman, so far, swabe naman, no? Swabe lang yung takbo ko, wala akong problema. Yung clutch niya, goods na goods. Yung brakes niya, goods na goods. Yung kanyang gear shifting sa kabila. So, ito, goods na goods din naman. So, marunong naman ako mag-rev matching. So, hindi masyado big deal sa akin yung matigas daw. So, marami akong naririnig, medyo matigas daw yung shifter pag lalo na pagpapuntang neutral. So ako nagre-rev matching naman ako, marunong naman ako noon. So medyo hindi masyado siya issue sa akin. Hindi ko ramdam yung tigas niya. Okay? Okay, so sa negatives naman tayo ngayon. So after 1 year, ito talaga yung pinakauna ko napansin. Ayan, yung kanyang paint. Okay, yung kanyang vinyl, medyo may basag na. Yung paint niya may basag na din. Ayan. So ito yung may shorts ako na ginawang video. Nilagyan ko ng marker para nakikita pa rin yung puti kasi yung kanyang basag sa kanyang paint is medyo lumalaki siya. Okay? So dahil dyan, so sasuggest ko sa inyo after 1 year, need nyo magre-repaint. So hindi lang yan dyan, titingnan nyo dito sa tank, yung sa harap ng yung plastic. So ayan, marami na ding basag dito sa paint niya. Though dito naman so far sa tangke niya, sa metal, wala namang problema. No? So, I think hindi lang siya dahil sa paint lang kasi nag-survive naman siya dito. I think combination na to siya ng paint and ng kanyang plastic na gamit. So, maybe lang. So, kaya siya ganito, nababasag. Kasi sa plastic lang eh. Dito wala eh. Pero same paint lang yung gamit dito. So, ayan. So, plano ko soon, lalagyan ko ng carbon dito. Sa taas lang. Hindi nakasali dito sa baba. So, hanggang dito lang. Carbon, ganyan. No? Ayan. So, yan yung first, yung paint. So, next naman, yung ating foot peg sa may brakes. Napansin ko yung spring dito. Sira na. Ayan, wala na yung spring dito. So ito, naputol yata yung spring natin dito. Ayan, yan. So sa akin naman, bumabalik pa din naman siya ng kanya, so walang problema lang yan. So as for me, pero sa iba, baka magpapalit na sila ng ganito, pwede nyo naman ito palitan, walang problema, madali lang to eh. Bang nabibideo, ngayon ko lang napansin. So ano to, ba't merong matigas dito? Hindi ko alam kung ano to, hindi ko muna tatanggalin. So far matigas pa din naman yung gulong, no? So ewan ko, baka lumampas siya dito. Yan, may konting butas dito, hindi ko alam. Okay, so ngayon ko lang nakita to, habang nagbibideo ako ngayon. Ayun na, mukhang mapapapalit ako ng gulong nito Tuloy sa video, so yan ngayon ko nakita ko ano yan. So next naman, meron sa previous video ko yung yung kanyang brake switch ng kanyang light. So napalitan ko na to, okay, kasi yung una niya is medyo kinalawang yata sa loob, no? So napalitan na natin to, okay? Kung ayaw nyo naman magpalit nito, pwede naman kayo magpalit ng buong brake level nyo. Pwede nyo na gawing Brembo. Suggested ko yung RCS 19. So pwede yun. Wag yung P16 ba yun? Something, wag yun kasi wala yung brake light dito, no? So ayan. Next naman is yung sa ating muffler. Yung sa likod, tingnan nyo, medyo hindi siya straight. Medyo na bengkong siya. Okay, so ito yata medyo nabigatan yata yung ating bracket para sa ating muffler. So ang nangyari niyan is hindi siya straight, no? Ayan, medyo nabigatan yata siya. Ganito kasi yung dapat na ganyan yan. Ganyan. Tapos parang ayan, tong dito kasi yung kanyang bracket is manipis lang, yung bakal. So kaya ayan, so medyo ano siya, medyo hindi siya yung ganun kapantay, medyo pababa siya. Kaya ayan, yan isa din yan sa napansin ko. Next naman yung ating USB port. So ito free. Ako, nangyari ito, hindi na maikot-ikot eh. So ayan, siya din yan after 1 year, napansin ko yan. Pero gumagana pa rin naman to hanggang ngayon. Nagagamit ko pa din, no? Pero yan lang, freely na siya. Dati naikot-ikot ko to eh. Ngayon parang nawala siguro yung sa likod, parang bolt niya ba or something. Kasi man, problema pa rin yung putek sa likod pag umuulan. Masyadong maraming nagiging tapulodo yung likod nyo. Lalo kung may OBR kay soon. So ito naka-seat cowl tayo, pwede naman to tanggalin. Kung may OBR ako dito, sure ako magiging tapulodo yung OBR nyo nito. Pag wala kayong mudguard sa likod. No, isa pa rin yan, hindi pa rin nawawala yung problema na yan. Next naman of course yung sa
likod, yung kanyang tail fairings. Isa pa din yan sa major problem ng mga halos lahat ng Zito, no? So ito laging nababasag to. Ayan. So ito, yung paint dito, same na din dito sa harap na medyo maraming biak. So ang ginawa ko niyan, pero hindi nakikita yung biak, nilagyan ko ng vinyl. Okay, naka-sticker lang to, naka-sticker na pula, na same color. Medyo hindi siya actually the same color talaga. Medyo mas reddish to, medyo mas dark to. Pero yun yung pinakamalapit na nakita ko eh. So yan na lang muna nilagay ko, pati dito sa kabila. Naka-vinyl yan. Ayan. Kaya siya malinis. Kung wala yan, yung paint niyan, medyo basag na din yung paint. And yung probably yung yung fairings mismo, hindi pa basag sa akin kasi wala naman ako nag-OBR, naka-seat cowl naman ako. So wala masyadong problem dito. Pero kung may OBR kayo, handa na lang talaga kayo yung tail fairings nyo, baka mabasag soon. Palagyan nyo na lang yung bracket dito, yung parang may bakal na parang may hawakan dito sa likod. So ayan, may nakikita akong benta niyan sa Facebook. So kung meron kayo OBR, lagyan nyo yan. Isa din to sa na-discover ni Jizwen, yung fairings na bumibiak. So ayan, gumawa ako ng goma dito. Okay, personalize ko to. Ako lang gumawa ng goma nito. Ayan yung butas na mali kong butas para yan sa wire ng signal light ng side mirror, no? So mas maganda actually kung hindi to nakita ko, nasa loob talaga to. Okay, pero late ko lang nalaman na meron pala siyang butas dito na pwede siya dito ilabas, and yung butas ng pa-signal light nyo pwede nyo itago sa ilalim, no? Pero late ko din nalaman, dito ko nilagay, and yung pinaka first ko ginawa dito sa akin yan, sariling mali ko yan, at pati ito sa visor ko dati, no? So isa din sa napansin namin ni Jizwen na kaya bumibiak halos lahat talaga. Halos lahat ng ganitong mask, yung harap niya is bumibiak. Ayan, may biak sa harap. So ginawa ko, kinover ko na lang itong rubber. Ako lang gumawa mismo yan. So kinover ko yan, kaya siya nabibiak kasi yung bracket pala mismo ng side mirror dito sa loob. And dyan, medyo hindi siya pantay. Medyo tabingi yung bracket mismo, no? So yung fairings niya is pa-slant, pero yung bracket niya sa loob is pa-flat. So ang nangyari niyan, pag hinihigpatan nyo to, yung fairings niya, nakikita nyo, medyo may bend dito, papasok sa konti. Yan, ito nangyayari niyan, Paps. Yan, tabingi yung bracket, kaya pag pinursa niya ng pinursa paghigpit ng yan, pag ilapat talaga, yan, diyan siya nagka-crack. Ayan, pag nilapat ng ganyan. So ayan, isa yan sa problema, nagka-crack talaga yung halos lahat ng mask na ganito, may crack dito sa harap. So akin, kaya ginawa ko, ang solusyon na naisip ko is nilagyan ko ng rubber din sa ilalim. Ayan, personalize ko lang yung rubber, no? Okay, isa pa napansin ko, so may plano sana akong papalitan tong rear set na to, or at least extender. Ito siya, ilalagay ko siya sa medyo mas malikod, pero stock pa rin ang gamit ko. Pero ang plano ko nito is yung dito sa baba, tatanggalin to, lagyan ng extender. Pero ang nangyari, habang tinatry namin tanggalin yung bolt dito, Allen, sobrang tigas nung stock to the point na naging bilog na siya. So paano mo tatanggalin yan ngayon? Ito yung isa sa problema namin, no? Halos hindi na maikot lang. Ito okay lang to. Ito may isa talaga. Yung sa kabila sobrang tigas din, pero mas madali lang yung sa kabila. Ito talaga sobrang tigas na. Okay? Ang nangyari niyan, nakalagay talaga kami ng allen dito, pero pag ikot namin ng allen, yung allen nag-bend yung allen, ganun katigas tong bolt na to. So nagsasabi sila ang gagawin daw dito. Okay, so lalagyan daw to na i-welding daw to sa isang bakal para yun ang iikot para matanggal tong bolt na to. No, isa yan. So ang mga bolt sobrang tigas. Tanggalin ang mga stock kasi may plano ako soon na yan gagawin rear set extension. So isa yan. So napansin ko na sobrang tigas na, nagiging bilog na yung bolt. Napansin halos lahat din ng mga Motorstar na to, no, na mga Zito GPR version 2. Pag umuulan medyo nagpupugak-pugak yung motor nyo. So ang reason yun kung pag umuulan pumupugak ang nyo dahil nyo sa stock na ignition coil. So ang stock na ignition coil tong motor na to medyo pangit talaga. Okay? So as much as possible, isa yun sa pinakaunang modes talaga na gagawin nyo, ignition coil niya upgrade nyo. Okay? Para wala na kayong problema pag umuulan. Kasi pag umuulan kasi, pag natatamaan yung ignition coil, which is dito sa loob konti, ay dito dyan sa loob, medyo parang nag-ground siya, no? Parang pag namamatay siya pag nababasa. So yun. Okay, isa yun sa problema na nakita ko talaga, no, na yung early days pa ng motor na to, yung ilang months pa lang. So napansin ko talaga yung sa ignition coil na yan. Kaya pinalitan ko, wala na akong problema. One click na lang lagi. Ayan, palitan nyo yung ignition coil na yun. Then kahit na stock pa yung lahat nyo, okay na yun. Yung ignition coil talaga muna, palitan nyo talaga agad yun. Pero so far naman sa lahat na napansin ko sa motor na to, no, lahat ng mga sinabi ko yung mga negative na yun, for me lang naman, hindi siya big deal for me, no. So madali lang siya na-remedyohan. So ayan, hindi naman siya yung naapektuhan talaga yung riding experience ko, no. So complete pa din naman, wala pa rin ako problema sa lahat. So ayan, nasa kanya-kanya naman tayo. Kung sa tingin nyo deal breaker yon, so nasa inyo yan. Hindi naman ako bias dito para na magsinungaling para i-promote talaga itong motor na to. Kung deal breaker sa inyo yan, understandable masyado. Have a nice day. So ayan, no. Kumusta nga ba sa Explorer 250 version 2 after 4,000 kilometers? So ang pinakauna talagang question ng marami is, nasira na ba siya? Okay, so as of now, after 4,000 kilometers, never pa akong napatayan nito sa gitna ng kalsada, which is very good. Okay, hindi pa ako nagtulak nito. So
Aside from sa tulak, hindi pa ako nakapag-try mag-crank nito. Ayan, even though meron pa din yung crank ko kasi just for emergency purposes, ayan, nandyan pa din yung crank ko. Pero hindi pa ako nag-crank kasi pansin ko, ayan, kahit pa naka-high beam ako, sige, lagyan natin high beam. Ayan, high beam siya. Kahit naka-high beam ako, kaya niya pa rin mag-electric start after 4,000 kilometers. Ayan, no? Goods pa din. So yun na, yung pandalawa, yung battery natin is sa pansin ko, very good pa din yung ating battery na stock. Hindi pa napapalitan yung battery ko na nakalagay dyan. So kahit naka-high beam siya, kaya niya pa din mag-engine switch, no? Which is very good. So hindi masyado akong nagwo-worry niyan, kaya hindi pa ako nakakapag-crank after 4,000 kilometers. Usually, basic maintenance lang talaga mga nagagawa ko nito. Usually, yung, of course, yung magpa-change oil. So meron yung video ko, pwede nyo i-click yan kung gusto nyo ma-guide, ultimate guide para sa maintenance. So basic maintenance pa lang nagagawa ko nito usually. So ayan, hanggang ngayon wala pa ako nakapag-bleeding ng brakes. So far goods na goods pa din naman yung brakes. Wala pa ring problema yung kanyang brake fluid. Change oil siya every 1,000 kilometers. So ngayon kaka 4,000 lang. So ito yung odo natin. Ayan, very saktong sakto. 3,999. Ayan, 1 kilometers na lang para 4,000. And of course, yung lagi nating mini-maintenance talaga napapansin ko talaga is yung kanyang chain kasi medyo lumuluwag. Lalo na ko yung stock, hindi ganun katigas. Even though 520 siya, mas maganda talaga kung bibili kayo ng mas matibay na 520 na kadena para hindi kayo laging nag-maintenance ng inyong kadena, no? Laging lumuluwag pag yung stock, yan, pansin ko. Doon sa akin naman, ako nakapagpalit na ako nito. So wala na akong problema yung lumuluwag ang kadena. So nakapagpalit na kasi ako nito. Yung nagpalit din ako ng engine sprocket. Okay, so goods na goods yan. Pagpasensyahan nyo muna, wala pa akong car wash. So pansin nyo, medyo marumi. Okay, wala pa akong car wash ngayon kasi laging umuulan. So parang sayang din magpapa-car wash ako. Mamaya-mayang gabi, baka uulan na naman, no? So, hello sa dog na nakitambay dyan habang nagsushoot ako. So ngayon naman, so ano naman yung mga napapansin ko dito after 4,000 kilometers? Ano yung mga ganap? Ano yung mga nangyari dito? So unang-una yung sa after mga around 3,500 kilometers na yung nagdaan. So napansin ko yung brake light switch. Ito yung brake light switch natin. So after 3,500 kilometers, medyo tumigas to. So pag nagbe-brake kayo dyan, merong switch dyan na parang pinipress. So tumigas siya. So ang nangyayari yan, kahit nagbe-brake ako dito, ang nangyayari walang umiilaw sa ating brake light. Okay, pero sa ngayon na-fix ko na to, Okay, so mura lang naman to. Mabibili niyo lang to sa Shopee. Ayan, lalagay ko lang yung link sa description kung in case na nangyayari din sa inyo yan. Ayan, hindi ko alam kung isolated case ba to, sa akin lang ba or pati meron din sa iba yung ating brake switch na tumitigas. Okay, so around 300 plus lang naman to. So usually naman ito, sa stock lang kasi to, usually naman yung mga tao naman natin, nagpapalit din naman talaga ng brake master. So napapalitan tong buong brake system dito, no? So ayan, kung ayaw nyo magpalit, ayan, ito lang yung na-discover ko na issue. So ayan, easy fix lang naman. So pag once nakabili kayo ng ganito, dalhin nyo lang sa kasa and ayan, palagay nyo. Ayan. So next naman is yung sa muffler natin. Okay? So hindi naman to sa stock to, pero napansin ko kasi ito, ayan, medyo nagbe-bend siya. So yung nangyari sa muffler ko is hindi siya straight. Ayan, napansin nyo, medyo bend siya. Kasi yung kanyang bracket dito nakalagay. Ayan, itong bracket natin. Medyo na-bend siya pa left. So supposed to be ganito yan, ganyan. Ganito. So ito dapat straight to, ganyan. So parang na-bend siya pa loob, ganyan. So ang nangyari sa muffler ko, ganito yung itsura niya. Ganyan. Medyo slanted siya. Ayan. So itong bracket na to, ito. Panabend siya sa loob dahil, ayun ko, siguro sa bigat ng muffler siguro, mas mabigat to siya compared sa stock. Pero, I don't know, mukhang mas magaan naman to. Pero still, na-bend pa rin yung kanyang bracket even though mas magaan tong muffler na to. Ito na bracket to, specifically. Ayan, medyo na-bend siya. Isa lang kasi yung kanyang metal na film. So ayan, yan yung buong nagsusupport sa ating muffler. So ayan, dito nakalagay. Ito kasi wala kasing nakalagay dito. Kasi wala nang lalagyan dito eh. So, aside from that, ayan na, buong papuntang elbow na agad yan. Kumusta nga ba si Explorer 250 version 2 after 9 months? So, abangan nyo dito sa huli na ating video. Ituturo ko sa inyo paano natin i-fix yung isa sa pinaka-major problem na nakikita nila sa almost sa lahat ng motor na to. Okay? So, simulan natin. So, unahin natin, ano na ba ang mga maintenance na nagawa ko nito? So, ngayon ng araw lang, pangatlong change oil ko to kasi ngayon, umabot tayo ng 3,000 kilometers. Ayan, kita nyo sa odo, 29993. So, hindi lang sakto, pero almost 3,000 na din. So, gets na nyo na yun. Naman, ito pala yung napapalitan ko. So, ayan, medyo silver na silver kasi yung stock na bolts, kinalawang na. Okay, so, ang bilis kumalawang ng stock na bolts dito sa side mirror. So, kaya need ko agad palitan. Pero the rest of the bolts, okay naman, wala naman problema. Yan lang talaga yung kinalawang sa lahat-lahat na bolts na napansin ko. At yan
pa lang ang tatlong maintenance na nagagawa ko sa motor na to, at of course, car wash. Okay, regular to naka-car wash almost every weekend siya. So ngayon, ano na ba yung pinakamataas na travel na nagawa ko sa motor na to after 9 months? So nakapag 500 kilometers ako na ride noon. So ang ginawa ko, galing sa Davao City, pumunta ng Kidapawan, then Kidapawan hanggang Mati, sobrang taas niyan. Then Mati, balik naman ng Davao. So ganun kataas. So bakit wala akong video na yun? Ginawa ko yun, hindi pa ako nagvo-vlog. Kung napansin nyo sa pinaka first pa lang na video, sinabi ko na yun. No, nagawa ko yun before pa ako nag-start ng vlog. Kaya ayan. No, pero kayang-kaya niya mag long ride ng motor na to. Okay? So meron kasi nagsasabi, puro daw ako specs and M eh. Pag hindi daw ako naglo-long ride, sasabihin ko lang, busy akong tao, hindi masyado ako nakapag-long ride. Okay? Ayan. Okay? Dahil sa trabaho lang din ako nakapag-long ride ng ganun noon. Okay? Sa trabaho lang din yun. So ayan, kayang-kaya niya mag-long ride. Natin is yung gas consumption. So yung gas consumption nito hanggang ngayon, usapan pa din. Okay? Dahil kasi carb daw. So sa akin naman, stock to is 32-34 kilometers per liter yung kanyang stock. Na chill ride yun, na chill ride, hindi traffic. Kung traffic, umabot ka ng 27 kilometers per liter. Siyempre, mas mababa kung traffic, di ba? Pero ngayon, since nagpalit na ako ng engine sprocket ko, galing sa 13T yung galing 13T yung stock natin, tapos nagpalit ako ng 15T. So since mas malaki yung engine sprocket natin, mas nakakatipid din ng gasolina yun. So sa napansin ko, kahit traffic na yung rides ko, city riding, umabot pa rin ako ng 30 kilometers per liter. So pag nag-chill ride na ako, or long rides, napapansin ko, umabot na ng 31 to 34 kilometers per liter ulit yung aking gas consumption. So mataas, no? Goods na goods yan para sa carb, kasi napapansin ko yung mga ibang mga carb, usually umabot sa ng 22 kilometers per liter, 25, 20. So yan yung napapansin ko, no? So goods na siya para sa isang carb na motor. So next naman is napansin ko yung engine noise. So medyo mas maingay siya ngayon simula nung na performance mode ako. So parang meron siyang ingay na tingin ko yata parang sa spark plug yata yon, parang sobrang lakas ng current niya na tumutunog siya hanggang sa labas, no? Try on natin. So ayan. So yan, so napansin nyo medyo may kaingayan. And kaka-change oil ko lang din kanina, so meron pa din. Though hindi naman siya sobrang lakas talaga na annoying siya, no? Pero sabi ng iba, natural lang daw talaga yung ganun na ingay. Okay, so hindi naman siya narinig pag nasa malayo, na tatabunan naman siya ng muffler na tunog, no? So example, ito naka-on. So ayan, hindi masyado siya narinig sa malayo. Yan. So don't worry naman dito sa ating channel, honest reviews naman talaga yung binibigay natin, no? Kung in case man umabot ang panahon na tumirik to, malalaman nyo agad yan, okay? So as of now naman, yes, maingay siya, pero wala naman ako nagkakaroon ng problema, smooth pa rin naman yung takbo. So meron yan, okay? So malalaman nyo yan kung may mangyari yan dito sa makina natin. Next naman is yung footrest, sobrang ingay nito. Papansin ko, pag nakapark ako, tapos paminsan yung paa ko is parang nagpa-park yun. So tumatama yung likod ng paa ko dito. So pag tumatama, ganyan lagi yung tunog. Sa kabila naman, so ayan, pansin ko yan, sobrang ingay niya. Medyo naanoy ako pa habang nagpa-park ako, so napapansin ko kasi yan pag tumatama sa paa ko. So meron yan. Plus naman sa ingay, sobrang solid naman ito, no? Problema, pwede mong tayuan compared nyo sa napansin ko ng mga aftermarket na rear set na nabibili mo sa Shopee na around 500 or 1,000. Parang ang ninipis ng mga rear set. May natry ako noon, may nabili ako. Nangyari na, tumayo ako, naputol to hawakan dito mismo. So ayan, solid na solid naman to. So okay na maingay, basta solid. Next naman is yung paint. Though even though 9 months na to, marami nagsasabi mukha pa din brand new, sobrang kinis pa din. Sa maintenance na to, palaging car wash, kaya yan malinis. Okay, sarap. Ayan, sobrang kintab pa rin. Walang car wash to ngayon, as of now. 2 weeks na yata walang car wash. Pero napapansin ko kasi yung paint niya is sobrang nipis. Lalo na dito sa likod. So nakikita nyo ang shiny niyan sa as of now, no? Walang garat. Kasi napa-vinyl ko na to dito. Okay? Nilagyan ko ng red na vinyl para matabunan yung scratches. Kasi sobrang daming scratches dito. Nakikita na talaga yung white mismo na fairings. Nakikita na yung loob, pati dito. Kasi habang nagsasakay ako, tumatama lagi yung paa ko dito, dito at dito. So dito, daming scratches dito. Sa ibang parts wala naman kasi wala naman masyadong na tumatama. Dito lang talaga. Sobrang dali natanggal. So kaya nilagay ko na ng vinyl dito. Okay? So pansin naman yan ng iba. Pag lagi daw nabibilid sa init daw. So hindi to galing sa akin. Wala naman to sa experience ko. Pero sabi ng iba, so pag laging nabibilid sa init, yung paint nyo daw is mabilis na aagnas. Okay? For example lang dito, plastic to. Ayan, pag tingnan nyo sa malapit, ayan, may nakikita kayo mga scratches konti, no? Ayan, nakikita nyo scratches. Kung lalapitan nyo. Okay? Pero pag sa malayo naman, hindi naman masyadong mahalata. Okay? Pero ayan, isa din yan, ng paint niya. Kasi ko dito sa paint, pag nagtatanggal ka ng sticker na stock niya, kasi yung kanyang sticker niya na stock is nasa loob siya ng paint. So, pag tinanggal mo, yung top coat niya, kasali natatanggal. Ayan, napansin nyo may line. Tingnan nyo, may shine dito, dito wala.
di ba? Kasi yung top coat niya kasali natatanggal. So parang ginawa din dito si Lalim, dito sa Repsol. Ayan, tinanggal ko yung Repsol dito sa baba. Pisol, hindi pala Repsol kasi walang RE yung dito. So ayan, may kita nyo may linya. So ayan, pansin din yan. So pag magtatanggal kayo ng stock nyo na vinyl, si sample ito tatanggalin to suit. Ready kayo, may mga linya yan kasi walang top coat sa ilalim niyan. Okay, kaya yung top coat niya nandito sa taas ng vinyl. So yan yung ginawa nila dito. Okay, so isa yan. Next naman is yung ating fairings na manipis. So nasabi ko to sa last video kung bakit mura tong motor na to dahil yung kanyang fairings niya manipis. Okay, so marami nagpapa-fiber nung dun sa likod kasi manipis nga. Okay, so sabi naman nila makapal na daw. Okay, pero ito kasi napansin ko. Sample nito, yan may konting crack na siya kasi na sobrang higpit ko yung bolt to. At sa kabila din, medyo lumaki na. Ayan, ayan. Dahil sa bolts, sobrang higpit, nag-crack agad. So, isa din yan. Ingat-ingat kayo sa pag-bolts ng inyong side mirror kasi baka mag-crack din yung sa inyo dyan. Di ko naman alam kung sa akin lang ba to. Okay? Or sa iba din. Okay? So, ayan. So, ingat lang kayo sa fairings. So, isa pa yan. Aside dyan, meron din dito sa baba. So, yan, makikita nyo, nag-crack din dito. Sa bolts pa din. No? Same pa rin sa mga bolts. Pag nasa sobrang higpit yun, napapansin ko yung bolts niya eh. Ayan. May crack agad. Ito naman sa likod na fairing. So, wala kayong nakikita kasi meron kasi ako seat cowl dito. Okay? Pero, if wala tong seat cowl na to, parang medyo yung kanyang fairings dito sa side parang nagagalaw nyo na. Okay? So sa fairings niya manipis talaga. For me lang. Kaya compare natin siya sa iba sa mga branded naman to. Okay? Para sa iba ng mga Japanese bikes, alam nyo yun. Okay, yung mga fairings nila ang titigas, no? Hindi basta-basta nakakrak. Sa tunog din, mas makapal din pakinggan yun. Okay? So, pero madali naman remedyohan yan. Papapiber nyo lang yan. Iilan lang din naman yan. Okay? Hindi naman sobrang ganung talagang mahal-mahal talaga magpapiber. So, para walang problema yung likod nyo. Okay? Pag meron kayo mga back ride. So, sa akin naman, wala masyadong back ride. Kaya meron ako seat cowl nito. Kaya walang problema. Next is yung gulong. After 9 months, so pansin ko talaga, yung gulong hindi talaga ganun kakapit. Yung gulong, pag nagbe-brake ka ng malakas, nafe-feel nyo talaga na magsaslide yung gulong. Mabuti na lang, madalas akong mag-brake sa likod, hindi masyado sa harap. Yung sa harap ko is, nagbe-brake ako dyan, pag yung weight ng motor, yung weight distribution, pag naka-brake ko sa likod, pag pumunta sa harap yung weight, doon ako gumagamit ng front. Then, progressive braking lang yan. Pero sa likod, napapansin ko, palagi talaga nagsaslide. Sa harap, hindi ko pa na-experience. Pero sa likod, ilang beses na ako nag-skid nito pag brake ko sa likod. And even engine braking lang. Pag bigla mong engine brake, bigla ka na-gear down, napapansin ko, may napansin ako, nag-gear down lang ako, nag-skid siya, kahit nag-gear down lang. So, ganun siya. Hindi siya ganun ka kapit sa napansin ko. Pero ang masasabi ko sa gulong na to, ganito, okay? Pag hindi ka masyado aggressive mag-drive, yung kuya ko, meron siyang Z200II, over 3 years na yung kanyang motor. 3 years, 14,000 odo. Yung gulong niya parang halos wala pa rin nagamit. 14,000 odo yan ha. Sobrang taas na ng 14,000 odo. Okay? Para sa isang gulong. Ha, hindi sa motor. Pero sobrang kapal pa din ng kanyang gulong. So napansin ko, masyadong mataas yung lifespan ng gulong na to, no? Compared sa iba. Pero hindi lang siya ganun kakapit. So kung i-compare natin siya sa ibang gulong, so narinig niyo yung merong mga mumurahing mga gulong. For example, yung B-Star. May kilala kong gumamit ng B-Star. Makapit daw yun. Feel daw talaga yung makapit. Pero napapansin nila nung sa B-Star is madali daw siyang napupudpod. Hindi daw ganun kataas yung kanya lifespan. Siyempre, hindi naman perfect talaga kasi siyempre medyo affordable naman talaga yung tire na yun. So soon may plano ako. Gagamitin ko muna talaga to. Okay, soon. Siguro pag umabot ako ng 5,000 kilometers sa gulong na to, then doon ko pa siya papalitan. So may plano ako soon, Diablo Rosso na Super Sport. Yan ang ilalagay ko soon para naman mas safe ako sa feeling. Hindi naman sa pag-aggressive lang ako pangkingan. So pansin nyo, hindi naman ganun ka-aggressive yung aking chicken strip. Alam niyo yung chicken strips? Diyan yung nalalaman if malakas magbanking yung driver. Ayan yung chicken strips natin sa nakikita nyo. Medyo malaki. Hindi siya ganun ka sobrang aggressive. Compare mo sa iba na buong side talaga. Sa iba, hanggang dito talaga wala na talagang naiiwan. So, ayan, nakikita nyo, hindi siya sobrang ganun aggressive talaga. So, para mas safety na lang, hindi masyado nagsiskid aking brake. So, papalitan ko yun soon. Next naman is yung putek. So, hanggang ngayon, problema ko pa din yung putek. Lalo na pag medyo maulan, yung putek, umaabot talaga sa likod. So, tingnan nyo naman yung height ng gulong. So, masyadong ang layo niya sa likod. Kahit meron tong konti na to, medyo maliit lang naman kasi to. So ayan, sobrang liit lang. Ayan, kita niyo yan? Ito, pinunasan ko na to kasi sobrang maraming putik dito na umaabot niya sa likod. Okay, so pag may back ride ka, salong-salo lahat ng back ride mo, lahat ng putik sa likod. Even ako lang isa nag-ride. Pag medyo maulan, umabot sa helmet ko yung putik. Pag tingin ko ng helmet ko sa likod, napunasan ko na ngayon, so wala na. Maraming putik yung likod ng helmet ko. So umaabot dun. Siguro pag mas malakas yung takbo mo, mas malakas yung putik na lumilipad. Kaya yan, so isa yung problema talaga sa motor na to, na yung putik. Pero madali lang naman solusyonan talaga yan. So mudguard lang. Meron yung mga benta na nakalagay dito mudguard para sa iwas sa putek. No, madali lang. Pero at least alam nyo, kung stock wala kayong mudguard, alam nyo na isa talaga yun sa problema lalo na pag umuulan. Sa akin, bakit wala akong mudguard? Kung pwede naman solusyonan ng ganun, wala naman masyado akong OBR eh. So okay lang, medyo okay lang sa akin. At the same time, for the looks, okay? Of course, medyo mas okay siya tingnan pag walang mudguard. So at least may extension ako konti dito sa akin taillight. Dati wala yan, mas lalo pa rin putek. So ayan, meron konting extension yan dito, no? So medyo nakukunan ng
konti ng putek. So ayan, note nyo yan. So next is yung handlebar. So napapansin nyo, iba na yung handlebar ko, yung gamit ko, merong logo yan ng Ducati. So, ayan, okay, Ducati inspired handlebar. So bakit ko pinalitan agad? Kasi yung stock natin, stock na handlebar, hindi handlebar mismo, okay, handle grips pala, handle grips, okay, baka i-cancel nyo ako nyan. Okay, handle grips pala. Okay, yung stock natin na handle grips is napupudpod na. Okay, so di ba alam nyo naman parang diamond yun. Okay, pangyayari yun na flat na, wala na yung diamond logo niya, diamond na pattern niya, I mean. Okay, so na flat na siya, napupudpod na siya, kaya pinalitan ko na siya ng ito, Ducati inspired na ating handle grip. Okay, so isa note nyo yan, mapupudpod niya agad yun, yung inyong handle grip. Okay, so last naman, ito yung sinasabi ko kayo na sa simula na ating video is yung pag cold start niya. So ito, palagi ko tong napapansin sa iba ha, hindi sa akin, pero dapat malaman nyo, okay? Hindi ko naman experience yun, pero napapansin ko talaga sa iba. Yung pag cold start, namamatay daw agad. So pag cold start, on nyo, mandar ng konti, tapos namamatay ulit. Okay, so paano ba natin i-fix yun? Okay, so madali lang yan. Okay, so example natin yung sa aking motor na to. So ito siya, so wala talaga ako problem ng cold start nito kasi na-fix ko na. Okay, so pag one click lang sa akin, meron akong short sakto na video kahit galing pa siya sa ulan, sobrang lamig, one start pa din. So yan, start natin. Diba? Start agad. So napapansin nyo, 1.5k agad yung RPM natin. Sige, patayin natin. So nakita nyo, 1.5k agad yung RPM. So yan yung kailangan gawin nyo para hindi mag-cold start. Taasan nyo lang yung idle RPM nyo. Okay? But of course, pag tinaasan nyo yung idle RPM nyo, mas lalakas din yung inyong gas consumption kasi yung RPM nyo is directly correlated sa gas consumption. Okay? Ayan. So paano ba i-fix to? So meron dito sa video noon ko, sa pinaka-second video ko talaga noon. Pero para ngayon sa mga new viewers, so dagdag natin ulit dito. So dito lang sa side, ang dali lang buksan ito. Ayan, mabubuksan nyo agad yan. Ayan. Okay? Bukas na agad. So dyan, nakikita nyo agad yung carb. Ayan yun. Dyan yung carb. Ayan. Okay, so ano bang gagawin natin dito sa carb para ma-fix yan? Dito sa carb, nakikita nyo yung screw na yan. Ayan, yung maliit na screw na yan. So pag meron kayong star screw or meron kayong cutter, pwede nyo iikat yan clockwise. Pag iikot nyo yung clockwise, tataas yung idle RPM nyo. Pero ingat-ingat kayo, huwag nyo masyadong sobrahan kasi sobrang lakas na ng gas consumption nyo yan. Dapat tama lang. So ang gagawin nyo yan, hintayin nyo na lumamig yung makina nyo o at least sure kayo na magko-cold start yung makina nyo. Pag on nyo, doon nyo itotono yung inyong idle. So at least lang, pag naka-cold start ka, at least lang pag tono nyo nitong idle RPM nyo, at least nasa 1k RPM agad yung makina nyo. Okay? So cold start, make sure na 1k RPM para hindi masyado namamatay. Pero as for me, ginawa ko 1.5k RPM agad para ma-sure pa talaga ako na hindi talaga siya mamatay. So cold start sa akin is 1.5k RPM agad. Pero yung gas consumption ko, ayan, 1k, 1.5k agad. O, diba? Pero yung gas consumption ko medyo mas malakas. Okay? So, dahil yan, pag mainit na yung makina ko, umaabot siya ng 2k yung RPM. Pag mainit na yung makina ko. Nagbabalak ka bang bumili ng Explorer 250 version 2? At so ano ba yung mga dapat natin expect once bumili tayo ng motor na to? Maraming hater ng China bike. Pag bumili kayo nito, dapat mag-expect na kayo na mahilig tayong mag-flex sa motor natin, sa gandang-ganda ng mukha na to. Pero meron talagang ibang mga taong hater talaga ng China bike. Okay, laging kino-comment nila, China bike naman yan, wala yung silbi, ganyan-ganyan. Marami masyado silang comment na sa mga motor na to. Okay, so dapat i-expect nyo yan. Huwag nyo na lang patulan. Okay, as much as possible, kalma lang kayo. Alam nyo naman ang kapasidad ng motor nyo mismo compared sa kanila kasi kayo mismo yung gumagamit yan eh. Okay, di ba? So dapat ready kayo niyan. Palagi kayong tatawagin ng China bike yung motor nyo. Aside sa sinasabi nilang China bike, palagi din nilang sinasabi na sirain. Hindi naman sila users. Pero kung tatanungin mo yung mga users talaga ng mga Motorstar, usually talaga sinasabi nila umaabot na ilang years, basic maintenance lang yung kailangan nila. Based sa mga reviewers natin or sa mga users, kung reliability naman ang pag-usapan, actually reliable tong motor na to. Pero para sa mata naman ng mga haters nyo, kahit umabot pa ng 10 years yung inyong motor, para sa kanila, sirain pa rin yan. Huwag na kayo makipag-argue yan kasi medyo may pagka-close-minded na usually yung mga ganyan eh. Pag pinaglaban mo, alam mo na yung iniisip nila, hindi mo na yun basta-basta mag-change, okay? So positives naman tayo, ano bang ma-expect mo sa motor na to? Expect mo dito is power. Since ito ay 250cc, sobrang lakas ng power nito. Hindi siya pang top speed, 120 lang yung kanyang stock na top speed. Pero yung torque nito sobrang lakas. Sobrang lakas ng hatak nito. Mapapansin nyo talaga yan. Curious naman kayo sa speed nito. So ang stock nito, ang 0 to 60 niya is 4 seconds. 4 seconds. If curious din kayo kung gaano kabilis overall sa stock, meron akong video niyan para yan. So pwede nyo i-click to para sa video regarding sa kanyang stock speed. And meron din akong another video para sa slight
completely modded na speed. Pwede nyo i-visit din yan after nito na video. Tapusin nyo muna. Okay? And next natin isang price. Hindi mawawala sa positive talaga sa ang price ng motor na to. 79 pesos lang tong motor na to. Meron ka sobrang poging motor na malakas. 79 pesos mo, sobrang mura niyan. So kayo na yung bahala kung anong ipang dadagdag nyo ng mga mods dyan, looks, kasi mura lang naman siya eh. So yung excess na budget nyo, kung meron kayong malaking budget, pwede nyo ipang mod. Then dito is, next natin is yung kanyang customizability. So meron nagsasabi mahirap daw maghanap ng parts na to kasi nga hindi siya Yamaha, hindi siya Honda, hindi siya Kawasaki. Pero yung parts nito usually almost palagi na lang siyang universal. Sample na lang, brake disc harap, pwede sa Rider 150, sa likod pwede na XRM, yung kanyang brake switch pwede sa Sniper, side mirror niya pwede galing sa Ninja, and almost halos mga parts niya pwedeng galing sa iba. Pero dapat yung mag-fit naman. Example din, kanya sa performance naman, ang kanyang spark plug pwede siya same lang galing sa TMX, ang kanyang ignition coil, ganyan universal na para sa mga carb. Marami ka pang iba pwede pang customize dyan. Soon gagawa ko ng video ano lahat ng mga compatible parts para each na mga parts nito. Okay, so para sa mga nagbabalak mag-customize dyan, soon abangan nyo na video. Compatible parts regarding naman sa kanyang mga looks, marami tayong nagfa-fabricate ng mga parts. Isang example na dyan, si Jay Zuena. So alam na alam yan ng community ng mga taga Zito na sobrang galing niyang gumawa ng kanyang fabrications. Isa din sa goal ko na soon, maybe, sana makasama ko motor yung Alpha ni Jay Zuena. Soon, sana sabay ko sanang makarides yun. Okay, isa din yan sa goal. At sana naman malapit din siya tingnan. Okay, para hindi naman yung mukhang normal lang siya na Zito. Next is looks. Hindi naman natin madedeny ito na mukha tong V4. Mukha lang, hindi siya V4. So ayan, isa din yan sa positive since napakaganda ng mukha niya. So masyadong formado talaga. Poging-pogi yan. Nakakabali lieg-yagi yan habang nagda-drive ka. So ayan, isa din yan sa i-expect mo lagi. Ilan o poging-pogi talaga ako nito. Pero kanya-kanya naman opinion. So kayo na mag-judge para sa inyo kung pogi ba tong motor na to. So bakit nga ba sobrang mura ng Motorstar Explorer 250 version 2? Or yung mga ibang mga Zito series nila. So baka daw sirain, or baka daw madali lang masira, or baka daw hindi daw magtatagal. So isa-isay natin, pag-usapan natin yung aking mga napapansin based on my personal experience kung bakit mura tong motor na to. Simulan na natin sa fairings. So ito yung sa napansin ko. Okay, isa din sa reason siguro mura siya dahil yung kanyang fairings niya sobrang nipis. Ayan, tingnan nyo. Parang around 2mm. So ito yung aking visor, 2mm yung in-order ko. Pwede din 3mm. By thickness, so kung 2mm to, so probably 2.5mm yung thickness ng kanyang fairings. Ayan, sobrang nipis sa nakikita nyo. So okay naman siya, hindi naman siya nasisira agad. Pero pag once natumba tong motor mo na to, no? Tapos medyo malakasan yung takbo mo, mukhang sira talaga yung fairings mo. On the other side, mura lang naman mag-order ng fairings na to. Okay, meron sa Shopee, buong side na, almost 1.5, ito 3,000 or something like that. So manipis siya. Kaya merong mga iba, pinapa-fiber nila yung kanilang mga fairings kasi sobrang nipis daw para mas matagal masira. Lalo na dito sa seat cowl or sa likod or palaging inaangkasan, wag naman sana marami, no? So okay, so merong times na nasisira tong rear fender natin kasi sobrang nipis. Isa din kasi walang hawakan dito. So ang ginagawa ng mga angkas, dito sila naghahawak dito. So hinawakan nila mismo yung fairings. So kaya yan, kaya nasisira daw to agad. Kaya meron iba nagpapalagay ng support. So yan, overall yung fairings niya actually, ayan, manipis nga. Okay, second reason natin kung bakit mura yung ating Explorer 250 V2 is 5-speed pa lang siya. Okay, 5-speed manual, hindi pa siya 6-speed. Pero fun fact, alam nyo ba, mayroong common misconception na pag 6-speed daw, mas mabilis yung motor. Sa mga totoong nakakaalam, alam nyo hindi nakakapabilis ng motor kung meron siyang 6-speed. Hindi siya nakakabilis ng motor kung meron siyang 6-speed or 5-speed. Kasi, ang chine-change lang yan, kung lalagyan nyo na 6-speed tong motor na to, ang chine-change niya lang is yung gear ratio mismo sa transmission. So, yan yung gear ratio. Parang same lang din yan sa sprocket combination. So, kung yung sprocket nyo, dinagdagan nyo ng high speed, more on high speed siya instead of torque, para ka lang dinagdagdag ng 6 speed niyan. Ganun lang yun. Gear ratio lang yan, walang hindi dinagdag ang horsepower niyan and so on. For calculation purposes lang, let's say, yung stock mo na 5 speed is nasa 100 yung inyong top speed. Example lang ha. Tapos, yung 0 to 100 mo na yan, sa stock mo na 5 speed is let's say nasa 15 seconds. Example lang yan. Okay? So ngayon, gawin natin 6 speed. So nangyari niyan, tataas ngayon top speed mo, let's say magiging siyang 110, pero ang mangyayari niyan, mababawasan ng torque yung inyong each gear ratio ninyo. Gear 1, Gear 2, Gear 3 nyo, at Gear 4 at Gear 5, mababawasan ng torque, which is yung acceleration. So dati, yung stock mo na 5 speed, 0 to 100 niya is 15 seconds. Ang ngayon, mangyayari niyan, lalagyan mo ng 6 speed, 110 yung top speed mo. Pero, yung 0 to 100 mo, ang mangyayari niyan, nasa around, siguro aabot ka na ng 16 seconds niyan, for example. Okay? Hindi yan siya exact, exact, para estimation lang yan. Ganyan yung mangyayari pag nag-change kayo ng speed. So, ano nangyayari yan? Para ka lang dagdag ng gear ng sprocket combination. Para mo lang pinaliit to, or pinalaki mo yung engine sprocket mo, para ka na nagdagdag
ng gear ratio mo. Ganun lang yun, same lang, no? More top speed, less torque, okay? Ganun lang yun. So, kung 5 speed yung ating motor na to, kaya siya more on torque, less ang kanyang top speed kasi 5 speed lang siya. Bakit siya mas mahal? Syempre, by engineering standpoint, 6 na transmission yung gagawin. Syempre, mas mahal kasi gear ratio, another transmission, and so on. Maraming gagawin sa makina yan, kaya syempre, mas mahal siya. So, bakit ginagawa nila 6 speed? So, nangyayari yan for precision. Precision na precision. Kasi, kung meron ka 6 speed, meron ka sprocket combination, mas makukuha nyo yung sobrang timpla horsepower at torque. Mas meron kang precision pag meron mas maraming kang gear ratio. Pangatlong reason natin kung bakit mura to is wala siyang ABS. So nakikita nyo, yung mga ABS na mga brake disc is meron yan siya parang butas-butas dito na square na sobrang dami. Diyan, pag merong ganung butas-butas, nalalaman nyo na ABS yan. So ito, wala to siyang ABS. Para saan ba yung ABS? Pag napagpapanic braking ka, pag i-full brake mo agad, mangyayari yan kasi pag wala kang ABS, yung gulong mo is mag-stiff talaga siya, titigas. So mangyayari yan, magsa-slide tuloy yung motor mo pag nag-panic braking ka. Pag meron kang ABS, pag sobrang panic braking mo, mag-a-adjust yung gulong. Hindi siya yung mag-full stop talaga. So mangyayari yan, slowly yung gulong mo sa harap na hihinto. Hindi siya yung agad na hihinto na magsa-slide. Okay? For safety purposes yan. Pero para yan siya sa panic braking. Kung veterano, nagmomotor ka na, nagtatagal ka na, alam mo yung tinatawag natin na progressive braking. Yung pag mag-brake ka, unti-unti natin binibrake. Kung sa skill, so actually, mas short yung braking distance nyo pag marunong kayo ng progressive braking if magaling ka. Pero if hindi, syempre, mas mataas talaga. Okay? So, kung veterano ka, kung hindi ka naman nagpa-panic braking talaga masyado, pwede mo naman practicean din yung progressive braking, okay lang din yung walang ABS. Pero for safety, in case lang may mga emergency, hindi naman natin naiiwasan yung emergency, wala siyang ABS. So there's that. So kailangan dapat clear yung mind mo, dapat kahit na on panic situation ka, marunong ka pa rin mag-progressive braking. So yan yung thing. Okay? So yung ABS, so sa price na to, 79,000, wala kang nakikita talaga na motor na merong ABS sa price na to. Lahat ng ABS na nakikita nyo, sobrang mahal. Example na lang niya, NMAX. O, tingnan nyo naman ang price ng NMAX. So, diba? Meron siyang ABS. Okay? Yung ABS, complicated yan siya na technology, kaya nagpapamahal talaga ng motor yan. And of course, pag meron kang ABS, dagdag din sa maintenance yan. Okay? So, merong times na nag-error yung ABS. Ang nangyayari yan, hindi nagta-turn on yung motor nyo. So, ayan, meron yan. Okay? So, meron siyang advantage, meron siyang disadvantage. So, nasa inyo na yan, i-weigh nyo kung saan kung mas malaki ba yung advantage o mas malaki pa yung disadvantage. But of course, pag walang ABS, mas mura siya. Mas madaling i-maintain. Okay? Mas budget. So, ito na yung pang-apat natin. Ito pa ay isang carb. Ayan, nakikita niyo yung carb. Okay? So, ayan, isa yan sa pinaka nakakamura itong motor na to, carb. Isa to siyang carb. Kasi alam nyo naman yung FI, sobrang mahal ng FI na technology, sobrang complicated. And at the same time, pag carb pa yung gamit nyo, medyo lumang technology na kasi yung carb. More on mechanical talaga siya, yung carb. Kasi yung FI, meron na yun siya mga computer and stuff and mga calculation and stuff. Okay? So, mura siya. Kaya siya mura kasi carb. But the thing is, merong advantage at disadvantage ang carb compared sa FI. So, unahin naman natin sa carb. Okay? So, yung carb naman, disadvantage niya talaga is malakas siya kumain ng gasolina. So kung i-compare natin, let's say kung gagawin natin FI to, siguro ang fuel consumption nito nasa 42 kilometers per liter. But since carb to, meron siya sa 34 kilometers per liter. Mas malakas siya kumonsumo ng gasolina. Pero 250cc to, 34 kilometers per liter, okay na. Okay na siya actually. So ano naman ang advantage ng carb? Okay, so yung advantage ng carb is budget. Sobrang dali i-maintain ng carb. Alam lahat ng mga mekaniko yan, sobrang dali lang ng carb. Screwdriver yung kailangan nyo, pwede na kayo mag-tune ng carb. Screwdriver lang yung kailangan nyo. Yan lang. Kung i-compare natin siya sa FI, yung kanyang tunability, so kailangan nyo pa sa FI ng remapping. And sa mga naka-FI dyan, alam nyo na mismo kung gaano kamahal yung remapping. Libo-libo yan kung hindi nyo alam gagawin. So medyo complicated yan siya. May mga programming ginagawa sa remapping, no? So kailangan pa yan sa ECU and so on. So next advantage naman ng carb is yung kanyang customizability and tunability. Yung carb, alam naman natin, sobrang dali lang i-tune yan. Sobrang daling palitan, jettings, sobrang dali lang ng i-tune ng carb compared sa FI. Okay? Kung budget talaga yung hanap nyo regarding sa customizability, carb. Pero kung fuel consumption ang kailangan nyo, mas makakatipid sa gasolina, FI. Pero sobrang hirap i-tune yun. Okay? Nasa inyo yan kung saan yung mas worth it. FI, carb. Pero nakikita ko soon, siguro aabot yung time na i-phase out siguro nila yung carb sa mga motor. All around, sa lahat siguro. Nakikita kong mangyayari yan soon. Kasi sa sasakyan, sa cars, halos wala ng carb ngayon. Puro na FI lahat. Okay? So, ayan. Reason bakit mura is dahil isa siya ay SOHC. Same sa Sniper. Yung Sniper 155 na nalalaman natin is isa yun siyang SOHC. Okay, so bakit mas mura? Kasi yung cams nyo, ayan, nakalagay nga, single. Cams nyo is isa lang. Kung compare natin sa mga DOHC, like example yung mga Rider at yung Winner X na bago ngayon, DOHC yun sila. So dalawa yung cams nila yung nag-o-open. Okay? So anong ginagawa ba ng cams? Yun yung nag-iikot para bumukas yung valves natin. Yung valves na ganyan-ganyan sa ating piston. So dalawa yung kanilang cam. Isang cams per isang side ng valve. Okay? Ganyan yung DOHC. Sa
Sa SOHC naman, isang cams lang sa gitna para sa dalawang valves na. So ano naman yung advantage and disadvantage niyon? Sa advantage naman, of course, mas mura siya dahil isa lang yung cams na kailangan nyo. Since isa lang siya, mas mura din siya. And since isa lang siya, medyo mas magaan din siya. So medyo mas magaan siya dahil isa lang yung cams. Compare natin sa DOHC, dalawa yung cams nila. Siyempre, each cams nagko-contribute into weight. So kaya yan, ang nangyayari yan, alam na yan ng marami ng mga mekaniko, ng mga kahit yung mga research engineers na sa ating mga motor, pag yung SOHC more on torque siya, more on torque. And yung DOHC naman is more on high speed. So yun yung nakikita ko. Based sa nakikita ko sa research ha, okay? Next, sa makina naman, nasa loob yan. So ito ay isang 2 valves. So ano ba yung ginagawa ng valves? So sa itaas ng piston yan, meron yung, ayan, nagbubukas. Okay, 2 valves lang siya. So ang nangyari yan, pag 2 valves, isa lang yung bumubakas para nag-iinhale ng hangin at gasolina. Then isa lang din yung valves labas ng hangin sa explosion at doon na yung pumupunta sa exhaust. Okay? So pag 2 valves lang kasi, mas konti lang yung gasolina na nai-intake niya overall and hangin. Okay? Pag naka 2 valves kasi, mas maliit yung kanyang natitake na area sa piston. Pag 4 valves naman, mas marami kang gasolina at hangin na maa-absorb sa isang pasukan, isang bukasan. Kaya yan siya. Ano naman yung advantage ng 2 valves over sa 4 valve? Of course, cost efficient. When it comes to maintenance, mas mura siya in case may mangyari sa valves nyo. Okay? And sa production, mas mura din siya kasi 2 valves na nga compared sa 4, mas mura siya. Though, yun nga, mas advantage ng 4 is mas marami siyang nakukuha na gasolina and hangin. So, mas better din yung kanyang combustion. So, which is mas malakas. So, ayan. So, yun nga, hinabol ng Motorstar na budget friendly to, makamasa. So, ayan ang nangyayari. Okay? So, last but not the least natin na reason kung bakit murang-mura tong motor na to is dahil isa siyang Motorstar. Okay? So, bakit mura kung Motorstar? So, sa mga hindi nakakaalam, Motorstar is a Filipino brand. So, yung Motorstar is isa siyang distributor ng mga motor. So, yung mga design nila, yung mga motor nila is hindi talaga sa kanila mismo yung galing yung research and so on. So, isa silang distributor, bumibili sila ng designs galing sa labas. So, ito, sample na lang ng motor na to. So, nakalagay dyan, designata in Italia. So, I believe, sabi din ng iba is designed in Italy to. But, yung parts na mga paggawa nito, yung mga parts is galing sa China. Okay? So, kaya ito tinatawag na China bike. Kasi yung mga parts nito is galing sa China and built by Filipinos. So, ayan, yung Motorstar, I believe meron silang paggawaan mismo dito sa Philippines. Correct me if I'm wrong, if dito ba mismo ginagawa yung ibang mga motor nila. Kasi naririnig ko, meron din talaga sila manufacturing dito na Motorstar inside the Philippines. Kaya siya sobrang mura. Kaya nga, example, kung nasa Japan ka, sobrang mura din ng Japanese cars nila doon kasi doon nga mismo ginagawa. Doon mismo yung brand. Same lang din sa case natin sa Motorstar, dahil Pinoy brand siya, sobrang mura para siya sa atin. Kasi yung target consumers talaga ng Motorstar is yung masa. Okay? Masa. Kaya tayo nagkaroon ng 79,000 na sports bike na ganito yung itsura dahil yung target audience nila is masa. So ano ba conclusion sa motor na to? So kaya siya budget friendly sa lahat ng mga reasons na sinabi ko. Alam ko maraming tao naghahangad na gusto niya nila maging FI at 6-speed tong motor na to. Pero let's say gawin nilang FI, gawin nilang 6-speed. Estimated ko lang, tong motor na to magiging 100,000 to 120,000 to. Pag magiging 6-speed at FI to. Syempre, when it comes to cost, tataas talaga kasi mas mahal yung mga production na yun. Kaya nga siya mura na 79,000 kasi wala yun. Isa yun sa reason. Okay? So, hinahabol kasi ng Motorstar is more friendly sa masa. Kaya siya mas affordable. So, kung ilalagay naman natin lahat na sinabi natin, gawin natin siyang DOHC. Gawin natin siyang 4 valves. Pakapalin natin lahat ng ating fairings. Lagyan natin siya ng ABS. O let's say, wala mo ng ABS. So, kung walang ABS, estimated ko niyan around, mahuhulog to ng 140k to 150k. Walang ABS. DOHC, 4 valve, FI, 6-speed. Mga nasa 130 to 140k to. Sure ako. So, ngayon naman, let's say, lalagyan natin ng ABS. Yung ABS, sobrang mahal talaga yan. Lagyan natin ABS. So, lahat-lahat na, all-round package na. Estimated ko, aabot to ng 150 to 160k. Notingly, 250cc to. Tandaan nyo 250cc to. Kung i-compare natin, kung nakuha natin lahat ng all-round package niyan, sa price siya na 150, kung i-compare natin siya sa iba na mga 150, na mga sports bike, nasa 150cc pa lang sila. Okay, alam nyo na kung sino mga yon, 150cc. Pero yun nga, kompleto na sila. DOHC sila, may ABS sila, merong FI sila, 6-speed. Ay, kompleto sila. Pero ito, 250 na. Kung meron lahat ng upgrades na yon, 150k para kompleto na all-round, 250cc, parang almost tatapat to siya ng R3 kung 2-cylinder lang to. Kung 2-cylinder to, almost tatapat to siya ng R3. Pero since single lang, medyo malayo pa din. Pero syempre, kung gagawin mo tong 2-cylinder na to, aabot talaga to ng 250k or something, or 200,000. So yun, para sa inyo, if mag-a-upgrade ang Motorstar ng mga ilan na yon, sa tingin nyo ba, worth it ba sa price increase ang mga yon? Pwede nyo i-comment down below. For me lang, idadagdag nila yun lahat. Ang mangyayari niyan kasi, hindi na siya budget friendly. 150,000, okay? Note natin yan. Para ka na bumili ng Japanese na sports bike. Pero 150 yon, ito 250. Pero yung target audience nga once again ng Motorstar is budget friendly, which is sa makamasa, Pilipino. Okay? So mangyayari yan, sure ako, mas konti yung makaka-afford ng 150k compared sa 79,000. Almost times 2 na yung price na yan. 160 yung times 2 ng 79 eh. So ayan, parang dalawang ganito yung
yung nangyayari. Okay? For me, okay na ako dito. Completely running condition naman, mabilis pa din. For me lang, hindi naman big deal masyado yung mga ibang wala na yon kasi nga, budget friendly siya. So, naiintindihan ko yan. But, once again, sariling opinion ko yon. Okay? Kumusta nga ba ang Explorer 250 version 2 after 2,000 kilometers? Yung kanyang angkasan, pag wala tong seat cowl na to, itong fairing sa likod niya, medyo naririnig ko nagpa-vibrate. Paminsan kasi inaangkasan to, so madali lang, plug and play lang naman to, so pwede to siyang tanggalin. Pag may nag-aangkas, yung impression ko talaga nito is subsob talaga yung nakaangkas mo sa likod, no? Kasi nasa itaas siya, nasa baba ka, so yung riding position mo pa ganyan. So medyo mabigat sa kamay mo dito, para kang nagpo-push up habang nagda-drive ka. Yun yung masasabi. Napansin ko yung simula na tinanggal ko yung parang vents dito, naririnig ko nagba-vibrate yung fairings dito kasi tumatama tong black at itong pula. Kasi wala na yung screw dito, wala na din yung screw dito sa loob. So medyo maluag na siya. Kung tatanggalin nyo din to, make sure na meron kayong ipapalit dito na fit para hindi naririnig yung vibration. Yung sa susian naman, kasi marami akong susi na ipa sa bahay, sa office, nalagay ko siya dito sa harap. So nangyayari, parang natanggal yung pintura na silver dito sa harap. Ganyan, tapos pero paminsan napapatong dito, ayan, nahalata nyo din yung lock na dito. Tapos dito din sa kanyang tangke, kung nandito naman sa paharap naman yung kalagay yung mga susi nyo, may mga marks din dito sa tangke. Ayan, ayan, kita nyo. Suspension niya, goods. So gustong gusto ko yung suspension niya. So hindi masyado yung ganun masyadong mauntol. Pati yung sa front niya kasi is naka-inverted forks na din kasi siya. So gustong gusto ko yung suspension, hindi siya ganun ka mauntol. So smooth yung takbo mo kahit nasa high speeds ka. Tapos nagustuhan ko yung torque niya mabalakas kahit pa naka 15T na ako dito. So yung torque niya, yung panga-passings, walang problema, sobrang bilis pa din. Malakas yung torque niya. Kita nyo naman sa isang video ko, if napanood nyo na, click nyo lang dito kung gusto nyo panoorin. 0 to 60 ko nito is nasa around 3 seconds lang. Ganun siya kabilis yung kanyang acceleration. Din nga pala sa napansin ko dito, once na-upgrade ko yung aking ignition coil, RCDI at yung kanyang spark plug, pansin kong lalong lumakas yung exhaust, lalong lumakas, medyo mas higher yung pitch niya. Yan yung napansin ko dito. Kaya ginagawa ko madalas pag nagbabiyahe ako is naka-silencer ako most of the time talaga. Yung sa handlebar naman napansin ko, medyo unti-unting napupudpud na yung aking handlebar. So ayan. Sa kabila naman hindi masyado kasi hindi naman iniikot-ikot dito. Dito medyo napansin kong unti-unting napupudpud na eh. Okay? Ayan. Gandang palitan nyo din yan soon. So isa sa malakasan napansin ko talaga tong motor na to after 2,000 kilometers, sobrang nakakabali leeg talaga nitong motor na to. No, so kahit anggulo, pag nagra-rides ako, ang raraming tumitingin talaga nito. Lalo na pa medyo mahina yung pagkatakbo ko, yung parang cruising speed lang, raming tumitingin talaga nito. Tapos marami pa masyadong nagpapabomba, lalo na yung mga bata. Mahilig sila masyado nagsasabi bomba. So ayan, isa din yan sa napapansin. Ang update natin is yung ating clutch cable, itong clutch cable. So yung stock natin na clutch cable, simula na pagbili natin yung stock, so is actually naputol. So habang nagdadrive ako, naputol yun. So may bago na akong clutch cable, so dalawa yung adjustments ko para mas mataas yung adjustment ko. Okay lang yung isa lang yan, pero pinadalawa ko lang, no, para mas maganda yung adjustment. So ayan. So yung clutch cable habang nagbabiyahe ako, bigla naputol. So buti na lang marunong ako mag clutchless na shifting. Soon, probably soon bagong content din yan paano mag clutchless shifting. So pwede ka actually mag-drive ng motor kahit wala kang clutch. Though medyo mahirap siya, pero pwede siya at medyo delikado siya sa makina, for emergency purposes lang talaga yun siya. Okay? Yung pangalawa naman is, ayan, lumalala na yung ating color sa ating plastic. Okay? Lalong lumalaki yung mga biak. Ayan, yung nilagyan ko ng marker natin, meron pa din kaso lumalaki. So ayan, dito din. So even sa harap, tali medyo may unti na siyang biak din konti. Pati sa, ayan, meron na din, oh. Pati sa fender niya meron na din. Tapos dito naman, ayan, merong konti. Ayan, mga konting biak na din. Tapos nagsisimula na siya. Ayan. So yan, yung pintura niya after 1 year, medyo unti-unting bumibiak talaga lahat. No? So yan yung dalawa natin na bagong update after yung 1 year. At yan lahat yung na ating mga update sa ating motorcycle. And meron tayong mga upcoming videos soon, no? So meron tayong KS1 Shark CDI. Tingnan natin ano yung difference compared sa Showa, kasi yung gamit natin ngayon is Showa. Tingnan natin side by side yung comparison niyan. Okay? Then upcoming na din yung ating dual disc brake and yung case, yung bungkahan na pinagawa kay Jizu, and upcoming pa din yun. So stay safe lahat na sa mga nasa north, kasi balita ako is grabe yung ulan daw. So ayan, kaya medyo nahihirapan magpagpintura. Dapat ano yan eh,
medyo mainit-init. So ayun, sobrang ulan, so medyo nahihirapan siya. So stay safe kayo dyan lahat. So if na-enjoy niyo yung video na yan, don't forget to hit that subscribe button down below. And if curious kayo yung sinasabi kong build ko kay Jizwena, so click nyo yung video dyan. Always, thank you for watching and ride safe!